Mas pinaigting pa ng otoridad ang kampanya kontra kolorum at overloaded na mga tricycle. Karaniwan kasing ginagamit ang mga tricycle na pang-service ng mga estudyante. Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, mahigpit na ipinagbabawal yung overloading ng mga tricycle para na rin sa kaligtasan ng mga pasahero. Pero nangyayari pa rin ito, kaya nga nakatutok ang mga otoridad para iwasan ito. Narito ang ulat. Buwis-buhay ang tagpong ito ng ilang estudyante sa Santa Justina High School sa Buhi, Camarines Sur. Ang ilan kasi sa kanila, kailangan makipagsiksikan sa mga sasakyan para makauwi. May mga hindi alintana ang panganib sa bubong ng tricycle, mapababae man o lalaki. Wala ring takot ang mga nakasakay sa top load ng mga pampasaherong jeepney. Pero ang mas nakakabahala, wala ni isang tanod o pulis para sana manita. Ayon sa pamunuan ng eskwelahan, ipinagbigay alam na raw nila ito sa kinauukulan dahil maging sila raw nangangamba sa kaligtasan ng mga estudyante. Wala pang pahayag ang pulisya at lokal na pamahalaan kaugnay rito. Halos ganito rin ang eksena sa highway sa Ginubatan, Albay. Ang mga tricycle punong-puno ng mga estudyante. May nakasabit sa likod, may nakaupo sa mismong tangke, may 3 pang tila nakasiksik sa likod ni mamang driver. Sa taya ng GMA News, nasa 10 ang sakay nitong mga bata. Paliwanag ng ilang driver, pahirapan daw kasi ang pagbiyahe ng tricycle sa lugar, kaya hindi maiwasang mag-overload. Sir, pwede kayo ma-interview? Bakit po masyadong overloading yung sasakyan nyo, yung motor, yung tricycle? Sir, malayo kasi galing pa ito sa malayo. Opo, wala sila ibang masakyan. O kundi lang kami doon. Bibiyahe. Ayon naman sa ilang traffic enforcer, sadyang matigas ang ulo ng ilang tricycle driver. Yung iba, yung sinisita namin, kaya lang ang iba matigas ang ulo. Sa Quezon City, siyam na umuno yung mga kolorum na tricycle at may kahina-hinalang papeles naman ang sinita at in-impound. Opo, pero hindi po ako nagbibiyahe sa gabi lang po. Partes, makapaghanap po pong maayos. Bakit po kayo nahuli ngayon? Kasi po gatig po kasi ng estudyante po. Tsambahan lang po. May 12 overloaded na tricycle din ang tinikitan. Mahigpit na ipinatutupad ang ordinansa laban dito, lalo't maraming tricycle na naghahatid sundo sa mga estudyante. Ang bawal po sa Quezon City, meron po kaming pinapatupad po na ordinansa na 2 klase lamang po yung pwede naming tumatakbo rito sa loob ng Quezon City. Yung recognized po ng TODA at yung isa po yung utility service. Nag-ikot naman sa Mandaluyong ang mga taga-LTFRB para sana manita ng mga kolorum o kaya lumang mga sasakyang ginagamit na school service. Pero wala silang nahuli. Pakiusap ko sana po doon sa mga magulang na suriin mabuti yung mga school bus na masasakyan ng ating mga anak. Kasi ang pakiusap po sana naming una, alamin kung legal yung mga prangkisa. Pangalawa po, pakiusap ko din na bukod doon sa prangkisa, tignan nila yung mga inspection form na dumaan sa tamang proseso. Gid ng LTFRB, noong nakaraang taon pa sila nagbigay ng palugit sa mga school service operator para ayusin ang mga kailangang papeles at para palitan ng mga sasakyang 15 taon pataas na ang tanda. Ito ay ibinabanga namin noong 2014 at nagbigay kami ng phase-out period para makapag-adjust muna din sila at opportunity para magkaroon sila at makahanap ng financing. So 2014, sabi namin noon that this will be implemented ng school year 2015 at 2016. So nung nakaraang Hunyo yon noong 2015. Pero itong mga humihiling ngayon ng another extension ay sila rin yung humingi noong 2015 na ipagpaliban pa ng 1 taon. Jessica, mahalagang tutukan itong mga sasakyan na kolorum dahil oras na may mangyari, wag naman sana, mahirap habulin yung mga hindi rehistradong sasakyan. Balik sa'yo, Jessica. Ang mahirap niyan, Bam, pangkaraniwan na yung mga ganyan sa mga probinsya, lalo na pahirapan ang mga transportation, lalo na sa mga batang gustong mag-aral. No? So, lahat ng paraan ginagawa nila, di ba, may mga report nga tayo, lumalangoy ng dagat, namamangka, tumatawid sa mga delikadong tulay, at tumatawid ng rumaragas ang mga ilog. Kaya yung mga ganyang overloaded na mga tricycle sa mga probinsya, yun ang parang yun ay nakagawian. Yun nga lang, delikado kasi lalo na yung mga tricycle minsan sa mga probinsya, allowed sa mga highway Parang ito na nga yung naging realidad, lalo na sa mga probinsya. No? Pinagpapalit nila yung risk na
maaksidente sa overloaded na tricycle kaysa naman maglakad ng pagkahaba-haba dahil madala nga yung ganitong mga tricycle. So bukod doon sa short term na pangangailangan na sitahin yung mga kolorum, tingin ko may long term din dito na call for help sa ating mga probinsya na tutukan yung kanilang mga pangangailangan sa roads, sa lapit ng mga facilities at maging ito nga, road safety na rin, Jessica. Yun, kasi mga bata yan, minsan di mo malaman kung kakapit ba yan ng mabuti dahil di ba may kasamang thrill sa kanila yung pagsakay dun sa bubungan ng mga jeep, etc. Pero yun nga, tama ka, kailangan ng regulasyon, di ba? Hindi naman pwedeng isinasawalang bahala yung safety ng mga bata. Tama yun, yung regulation is very important. At doon naman sa mga school service na pinapapalitan sila kung sila may set amount na 15 years and older, hindi naman siguro ito dapat tignan na parang karagdagang gastos kasi kung sakaling dahil faulty na nga yung unit dahil sa katandaan na mas malaki magiging gastos kung oras na magkaroon ng aksidente. Same din sa mga tricycles, yung nakikita nyo sa inyong mga TV screens na nakasakay sa mga bubong, mapa-jeepney o tricycle. Ako, isang wrong move lang yan, marami ang magiging kumbaga injury and hopefully nothing more serious. Pero andun yung risk sana. Bago mangyari yung aksidente, mapigilan na yung mga ganyan. Yung mga instances talaga na ganito, kailangan ng kailangan ng paghihigpit ng mga LGU kasi ito na yung mga nakasanayan Tsaka may kakulangan talaga rin sa paraan ng transportasyon, lalo na sa mga malalayong probinsya nga. Pero yun nga, bottom line, hindi pwedeng isawalang bahala yung safety ng ating mga kabataan. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre.